everyone? So nandito tayo ngayon sa Irene's Vegan Empanada. Sabi nila actually, ito talaga yung puntahan ng mga tao pag gusto nilang matikman yung authentic talaga na empanada. So nandito ngayon si Sir Efren, interviewin natin regarding dun sa lugar nila. Tara, come on. Tapos after nun, syempre, titikman natin. Sir Efren, Zoe, tatanungin lang kita, no? Kasi sa balita-balita talaga, ito yung mga pinupuntahan ng mga tao pagdating sa empanada eh. So, ano yung napagmamalaki ng ng empanada nyo? Bakit ito binabalik-balikan? Kasi po ito po yung namana namin sa nanay namin at saka na yung nanay ng nanay namin po. Pinamana lang po sa amin yung recipe ng nanay namin para ipagpatuloy yung legacy namin. Oh, tapos naging consistent kayo all these years, no? Fourth generation na po kasi yung Irene's, sir. Nagsimula po sa malit na pwesto, nasa kalye lang po kami nung dati. Pinupunta na yung may mga kwan na rin po, nakakilala noon, mga doktor, pero hanggang tumaas po yung kwan namin. Pero yung mga nagluluto sa inyo, mga family lang rin? Dati sir, kasi dalawa na yung pwesto, kaya nahirapan na po kami, kaya kumuha na rin kami ng So tagaluto. this is the main? Ito yung main? Branch lang po ito. Branch lang to? Oo, yung main namin nasa kabila po. Nasa kabila, pero dito lang rin sa vegan? Opo. Okay. Kasi po yung empanada po kasi yan po yung original na kwan namin, recipe. Tapos para ka na rin kumain ng dinner kasi yung balat niya po bigas na kinakain natin. Tapos may papaya at saka longganisa po. Yan po yung original. Original, okay. So ang empanada is parang merienda, tama di ba? Oo. Merienda ng mga taga dito sa Ilocos. Dati taga Ilocos lang yung nakakakilala. Pero nung dumagsa na yung mga kwan dito, yan po, sumikat na po yung Irene's. Sumikat na talaga. Sa isang araw, gaano karami ang kahit sa ordinaryong araw? Masarap nga. Marami pa rin pumupunta. Kailangan sir, ninyo matry. ang pinaka-call lang po kasi, depende rin sa dami ng tao, pero yung pinakamahirap dito yung tag-ulan. Tag-ulan, Magmula ng June hanggang August, tulad na ngayon, pag tag-ulan, walang tao? Or medyo matumal lang. Sir. Matumal. Pero everyday naman meron talagang Oo, meron naman po, sir. Okay. Pero yung pinakamarami po, yung mga bakasyon, summer, ganun. Ah, Nakilala na rin po sa iba't ibang bansa yung Irene. Kasi marami na rin po yung mga vlogger na nag-i-interview sa amin. oo nga eh. Actually, pagdating namin dito, mahirap na upo marami ng tao eh. Sige, Sir Efren, salamat. salamat So ito din na po. favorite part, syempre dapat tikman natin kung sige gaano po. kasarap yung empanada ni Sir Efren. Tara. Tignan nyo, parang itsura pa lang, di ba? Authentic na. Crispy. Wait lang. Crispy yung crust. Tapos, pagkagat mo ng loob, meron siyang umami na flavor. Talagang sumasabog sa bibig mo. Ang sarap-sarap niya. Alam mo, malalaman mo talaga masarap yung authentic talaga yung food kapag hindi mo na kailangan ng sausawan. Pero try rin natin na may suka. Sarap. Must try. Pag napunta kayo dito sa Ilocos, Irene's Vegan Empanada. Along, lang to, dito sa may Crisologo. 2 thumbs up. Ibang ibig sabihin itong event na to kung hindi i-promote ang tourism dito sa Ilocos Sur. At the same time, pagbigyan na rin yung ating passion for riding. Makapag-ride, nakasama kayong mga kapatid ko, brothers in two wheels, and to promote tourism here in the province of Ilocos Sur. So ayun, tapos na. Ito na yung 9th invitational ride ng Ilocos Sur.
lalakarin natin ulit yung Kali Crisologo Grabe, para... no? 4,500 ang dumating today. Oo! Napakarami. Ito raw yung biggest. Last year kasi mga 3,000. 3,000 lang. Oo. Pero this time, 4,500. So it means talagang lahat, bukod sa lumalaki ng community natin, maganda talaga yung event. Kasi ang daming pumunta eh. Tsaka hindi lang yun. Suportado siya ng lahat ng mga brands ng Yes. motorcycle. So, nung inikot namin kanina dun sa likod, nandyan yung Triumph, nandyan yung Aprilia, nandyan yung van ng KTM, wala pa naman KTM. sila motor. Nauna na yung band. Nandyan yung Ducati, nandyan yung lahat ng mga moshi-moshi na Japanese bike. So definitely, next year, 10th, Oo. sa 10th anniversary, 10th Sa Ilocos 10th Tour. Ilocos Tour Invitational Ride, sasama tayo ulit. Yes, definitely. Sana maimbitahan tayo siya. Oo, sana maimbita na naman tayo. Motorcycle Lalo Republic. na karabing elbows na natin si Kong at si Gob, di ba? Parang close nga kayo, nakita ko kanina. Okay, so intindihan natin bukas. So, Siyempre, tutuloy bukas, natin. so tuloy na natin yung North Medyo Loop nakisama natin. yung panahon Oo, ngayon. nakisama yung panahon. So, Okay. akit tayo ng pagudpod. Di ba? So, sobrang gusto kong mapuntahan yung lugar na yun, lalo na yung patapat na viaduct, di ba? So, kailangan kong makita yon. So, sayang, nandito na tayo sa vegan. Kita nyo naman, ang ganda, di ba? Tingnan mo yun. Dito. Ganun yan yung reason kung bakit nasama ang vegan sa UNESCO Heritage na di ba? Meron na tayong vegan, so bukas magpapagudpod pa tayo. Yes, So, sama lang kayo. Okay, so kita-kita tayo bukas ulit ng 8 a.m. Then, papakita namin sa inyo kung gaano kaganda dun sa Pugudpod. Okay. Okay na, pahinga na So, tayo. Sign off. See you tomorrow, guys. Ayos. I'd run 1,000 miles if I could run with you. Getting ready tayo for yung second day natin na run ng North Loop. O ayan, kita nyo naman. Lahat ng gamit natin, kasya dyan sa mga GB box na yan. So, papunta tayo pagudpod ngayon. Magmi-meet up lang mga 9 riders tayo. So, imi-meet natin lahat sila doon sa isang hotel. Doon sa hotel nila Papa Hermie na ang pangalan nun is My Vegan Hotel. Kita-kita tayo doon. Nakita namin nagbe-breakfast na sila kami hindi pa kami nagbe-breakfast. Balak namin on the way papuntang Pagudpod mag-breakfast. Saka ang dami namin mga planong mga stopover. Marami kasing mga gandang lugar na pwedeng puntahan dito sa on the way papuntang Pagudpod. Tapos, guys, alam niyo ba? Meron akong fun facts para sa inyo dito sa vegan. So, ang vegan pala before nung bago na-colonize ng Spain, marami dito mga Chinese na settlers galing Fujian province, di ba? So ang tawag ng itong mga Chinese na to dito sa vegan, vegan, B-E-E-G-A-N. Ang ibig sabihin nun, beautiful shore. Pagdating ng nung Spanish mga colonizers, kinonvert nila yung letter B na boy papuntang letter V sa Spanish. Kaya naging vegan. Kaya makikita nyo, marami palang mga Chinese na galing dito sa vegan. Like yung mga, example, yung mga apelidong Sikia na tinatawag nila na ginawa nilang mas Hispanic daw. Parang, kumbaga, yung Chinese na surname, kinonvert nila into a more Hispanic na surname. Parang ganon. So, kaya siya naging Sikia. Okay? So guys, sama kayo sa amin. Punta tayo Pagudpod. Good morning everyone. So day 2 ng aming loop. Okay naman yung tulog namin. Nakatulog tayo na maayos. Kahit pagod yesterday. Pero sulit na sulit. Kasi alam yun, ang dami-dami. Like I said kagabi, ang dami-dami talagang pumunta. And ang daming kakilala. Ang saya-saya ng kwentuhan. Kasi syempre, all about tourism yun eh. All about motor. So, ang plano namin today is punta kami ng Pagudpod. Inaantabayanan muna namin yung weather. Kasi sa pagmumotor, laging safety first. So, magdedepende doon kung tutuloy namin yung ikot. So, day 2, let's ride!
masarap yung coffee nila. Oh. Ito ng pera mo. Kaya pa ba ito? Kaya pa itong pag-gas pa Manila? After eating breakfast dito sa Bigan, okay naman talaga yung pagka-authenticity ng mga classic na vegan food. Like yung bagnet at saka yung longganisa. The best pa rin dito kung if you're willing to come and visit Bigan. Ito yung mga mas taste na pagkain. And anyway, ngayon we're headed up to food. And sige, mag-vlog tayo ulit after this ride.